Nakakulong na sa mga oras na ito si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Inaresto na rin sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kaya hawak na ng mga otoridad ang 6 sa 7 ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bago ngayon ay nagpalipas muna ng gabi si Revilla sa tanggapan ng PNP-CIDG kung saan siya kusang nagpunta. Sabay diin na wala umanong due process. Nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, Mel, Emil, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla raw ang nagpayo kay dating Senador Bong Revilla na sumuko na lamang. Aminado rin itong si Secretary Remulla na matagal na sila magkaibigan ni Revilla pero hindi rin ito nangangahulugan na mabibigyan ng special treatment ang dating mambabatas. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko ito ng walang takot. Sa isang FB Live pasado alas 9 kagabi, iginit ni dating Senador Bong Revilla na harapin niya ang silampas sa kanyang kasong malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Ilang minuto lang matapos niyan, sumuko ang pinaarestong si Revilla sa otoridad. Kasama niya nagtungo sa PNP-CIDG headquarters ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Tagimat Party List Representative Brian Revilla. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint. Pagdating ng dating senador, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP-CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP-CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. Kasabay ng pagsuko, sinurrender din ni Revilla ang nasa 20 baril na nakapangalan sa kanya. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG. Kinunan siya ng mugshot at fingerprint. Pero hindi tulad ng mga ordinaryo akusado, walang inilabas na litrato ang PNP. Okay naman daw ang dating senador base sa kanyang medical check-up. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be, even healthier. Bago ang pagsuko, nagtungo ang ilang taga-NBI sa bahay ni Revilla sa Cavite. Kinausap na si Revilla ng kapwa Caviteño na si Interior Secretary John Vic Remulla. Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant at sabi ko, best na mag-surrender ka na. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katikat ni Remulla ang anak ni Revilla na si Jolo sa gubernatorial at vice-gubernatorial election sa probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Si Remulla pa mismo ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan mula sa Camp Crame sakay ng isang SUV. Nasa korte na aniya kung saan ikukulong si Revilla. Pero 3 jail facility ang inirekomenda ng DILG. Ang nasa Payatas, Camp Karingal at Bikutan. Pagdidiin niya, bagaman kaibigan niya si Revilla, I assure you, walang magiging special treatment doon. pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang madawit sa pork barrel scam. Pero malapit nang i-demolish ang Custodial Center, kaya hindi na pwedeng doon muli makulong ang dating mambabatas. Bukod kay Revilla, hawak na rin ng otoridad ang kapwa niya akusadong sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Matapos ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagabi, nagtungo ang mga taga-NBI para arestuhin ang dalawa. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters bago sila inilipat sa NBI custodial facility sa Muntinlupa.
Sumailalim na rin sa booking procedures ang kapwa nila akusado na sina dating DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Sa Benguet naman ng aresto, si DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Sa 7 pinapaaresto ng Sandigan Bayan, isa na lang ang pinaghahanap. Yan rin si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Emilita Huwat. Tiwala naman ng DILG at PNP na makukuha at maaaresto rin nila ang natitirang at-large na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla dahil alam na raw nila ang lokasyon nito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At sa piitan nga sa Payatas, ikinulong si dating Senador Bong Revilla sa kabila ng hiling niya sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP. Sa Biyernes pa kasi diringgin ang hiling kasabay ng pagbasa ng sakdal kay Revilla at mga kapwa akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Mabilis sa mga aksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang makuha ng dibisyon ng kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kinahapunan, pasado alas 5 ng hapon, na-issue na ang warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. Nang mabalitaan daw ni Revilla na may warrant of arrest na laban sa kanya, nagdesisyon na siyang sumuko kagabi. Bandang alas 10 ng umaga kanina, dinala na ng PNP-CIDG si Revilla sa Sandigan Bayan para iharap siya sa korte o return of warrant. Kasamang dumating ni Revilla ang asawang si Congresswoman Lani Mercado, mga anak at kapatid na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla, si Attorney Ramon Esguerra, dating abogado niya sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Hinatid din siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nang dito, sabi niya, lalaban ako. Bago i-turn over ng PNP-CIDG ang kustodiya kay Revilla sa Sandigan Bayan, chinek muna ang kanyang vital signs tulad ng blood pressure na, ayon sa nurse, ay normal naman. Para raw sa kanyang seguridad, hiningi ni Revilla sa mga mahistrado na manatili siya sa kustodiya ng PNP. Didinggin ang mosyong ito sa Biyernes, pero inutos muna ng korte ang pagkulong kay Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Binasa pa ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang ipinadalang sulat ni Acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. na humihiling na ihinto na ang pagpapadala ng mga detainee sa PNP Custodial Center. Magastos daw kasi at kailangan ng dagdag na manpower. Ayaw rin daw ng korte na sabihin ng publiko na may special treatment na ibinibigay kay Revilla. Ipinatawag din ng mga mahistrado ang superintendent ng Quezon City Jail na tiniyak na sapat ang seguridad at di tulad sa ibang city jail, maluwag ang kanilang pasilidad. Bago mag-alas 2 ng hapon, hinatid na si Revilla sa Quezon City Jail. 1:30 naman ng hapon dumating sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Revilla na sina Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan at project engineer na si RJ Dumasig. Pareho silang sumuko kahapon sa NBI. Sunod na dumating sina Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan at JP Mendoza, dating hepe ng Construction Section. Tulad ni Revilla, sa Quezon City Jail din sa Payatas ang inisyong commitment order ng korte. Sa labas ng Sandigan Bayan, nagtipon-tipon naman ang ilang taga-suporta ni Revilla para iprotesta ang pag-aresto sa kanya. Sa Biyernes, January 23, nakatakdang basahan ng sakdal si Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Sa araw ding yon nakatakda ang pre-trial conference sa kasong malversation, kaugnay ng di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At makibalita na tayo sa mismong kulungan kung saan ipiniit si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado. Doon tiniyak din ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang bibigyan ng special treatment. Nakatutok doon live si Jonathan Andan. Jonathan. Vicky, 4 na oras na ngayong nakakulong si dating Senador Bong Revilla dito po sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kasama niya po nakakulong dito ngayon yung 4 na kapwa niya akusado doon sa mga kaso kaugnay sa milyong pisong umunoy ghost flood control project sa Pandi, Bulacan.
Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla, ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero ho, kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa-akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5 ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Ang sabi po ng tagapagsalita ng BJMP ay sa mga oras na ito nakasuot na po si Revilla ng BJMP yellow uniform at ang hapunan na inihanda sa kanila ngayong gabi, ginisang pechay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dizon na malakas ang ebidensya laban sa mga sangkot sa umunoy substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sinabi ni Dizon nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Isinalang ng prosekusyon bilang kanilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon para sabihin ang kanyang mga obserbasyon matapos inspeksyonin ang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang paglilitis ay nasa yugto ng bail hearing para sa dating taga-DPWH Mimaropa. Pinaghahanap pa kasi sina dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng construction company na SunWest Inc. Sa cross-examination, ipinunto ng mga abogado ng mga akusado na ongoing pa ang proyekto at hindi pa tinatanggap ng DPWH kaya't responsibilidad pa ng kontraktor. Sabi ni Dizon, dahil sobrang substandard ang pagkakagawa, imposible nang maayos ang proyekto ng hindi ginigiba at pinapatayuan ng bago. Dagdag ni Dizon na sa Program of Works, 12 meters dapat ang steel sheet pile na magpapatibay sa konstruksyon ng dike. Pero 3 meters lang ang ginamit. Pagpunto ng depensa, isang lugar lang ang ininspeksyon kung saan nakita ang 3 meters na sheet pile. Pero sabi ni Dizon, ininspeksyon din ang ibang bahagi ng higit 400 meters na road dike. Magakas ang ebidensya, klarong-klaro. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Naniniwala si Dizon na mapapanagot ang sabi niya ay kontsabahan para manakaw ang pera ng bayan. May kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakontsabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico
at mga taga DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Sa susunod na pagdinig sa kasong malversation, kaugnay ng di umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro, isasalang naman ng prosekusyon bilang kanilang testigo ang isang opisyal ng Land Bank of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Viral ang isang tricycle driver matapos umanong mag-counterflow at tila ng asar pa ng kasalubong na sasakyan. Nahanap ng GMA Integrated News ang driver at giniit niyang hindi siya ang nag-counterflow dahil two-way ang daan. Kinumpronta at minura rin umano siya ng nakasalubong na motorista. Nakatutok si Rafi Kima. Viral ngayon ang videong ito ng isang tricycle driver na nag-counterflow umano at tila inasar pa ang nakasalubong na driver. Maririnig ang kasama ng kumukuha ng video na tila kabado na sa engkwentro. Mali lang ma'am, binibidyoan ko lang para maturuan ng leksyon. Dahil dito, ang Land Transportation Office naglabas ng show cause order para sa rehistradong may-ari ng tricycle at sa tricycle driver. Lumabas sa kanilang investigasyon na pasuna ang rehistro ng tricycle at ang lisensya ng driver. Kaya kailangan nila magtungo sa LTO sa Huwebes, January 22 para pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat patawan ng kasong administratibo. Natuntun namin ang tricycle driver sa kanyang bahay sa Quezon City. Nangyari raw ang insidente sa westbound lane ng North Avenue bago makarating sa EDSA sa tapat ng ginagawang North Triangle Common Station. Paliwanag niya, hindi raw siya ang nag-counterflow. Two-way raw ang kalsado noong mga oras na yon dahil isinara ang kabilang lane. Siya yung counterflow, hindi man po ako yung counterflow dun eh. Ang viral video, malaki na raw ang epekto sa kanya, pati ang kanyang anak. Galit daw sa kanya matapos mapanood ito. Ako yung sinisisi. Tapos may mga bantaran sa akin na kung ano-ano mga sinasabi. Eh di siyempre, nakakaano sa akin yun, di ba? Ang napanood sa video, hindi rin daw ang kabuuan ng insidente. Dahil sa pag-aakalang nag-counterflow siya, bumaba raw ang driver ng kotse at kinumpronta siya. Aminado ang tricycle driver, naasar na rin siya kaya ganun ang reaksyon niya sa video. Basta pagbaba niya po na pasigaw po na minura po ako, bakit hindi ka umatras pa? Kasi daan mo kasi sabi niya one way daw, hindi naman po one way yun eh. Bago kayo sumakay sa mga ganyan, tanungin niyo muna yung totoo, alamin niyo muna yung totoo. Pagkumpirma ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, wala nga raw counterflow violation ng driver. Pero nakitaan naman siya ng patong-patong na ibang violation. Bukod sa pasong rehistro at lisensya, hindi rin daw dapat dumaan sa North Avenue ang tricycle. May tuturing raw kasi itong national road na bawal pasadahan ng mga tricycle. Tricycle ban, expired driver's license, and inappropriate, invalid driver's license because hindi siya dapat namamasada. Ipinatawag ng tricycle driver at ang ama niya na siyang rehistradong may-ari ng tricycle. Aminado naman ang ama sa mga paglabag at haharapin daw nila ito sa LTO. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bigo pa ring mahanap ang negosyanteng si Atong Ang nang halughugin ng mga otoridad ang umano'y beach house niya sa Zambales. Nakatutok si James Agustin. Bitbit ang arrest warrant para kay Atong Ang mula sa Santa Cruz RTC. Tinungo ng NBI NCR at NBI Olongapo ang umano'y beach house ni Ang sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Pinarap sila ng caretaker at pinapasok ang 5 operatiba base sa pakipag-ugnayan ng caretaker sa telepono sa kanilang abogado. Pero matapos sa mahigit 20 minutong paghalughog, pagpapabukas sa mga nakalak na kwarto at mga cabinet at pagpasok sa mga comfort room, tanging mga construction worker lang ang inabutan at walang hinahanap na si Ang. Sabi rin ng mga opisyal ng barangay na tumulong sa paghahanap. Wala po kami nakita ang Atong Ang po na sinasabi po. Ayon sa mga caretaker din, kasi matagal na rin po tayong punong barangay or kapitan dito sa barangay, ay pag-aari po ni Boss Atong Ang. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Since naging kapitan po ako. Wala rin nila silang napansin naglalabas-masok sa property nito mga nagdaang araw. Actually, labas-pasok kami dito dahil nga po laging tinatamaan ng bagyo po ito. Wala naman po kaming kahinahinayang nakikitang bukod sa paggagawa ng construction. Dahil bigong matagpuan si Ang, ipinareceive na lang sa punong barangay at caretaker ng property ang arrest warrant.
para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sir, gusto namin matanong, ito ba yung pagmamayari atong ang? O ano po? Sige po, sir, salamat po. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 Oras.